Mga kasuri, magandang buhay sa lahat. Batay sa Biblia ni Lucas, may mga kabiguan sa ninanais ng Diyos tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak, ang Kristo. Ninanais ng Diyos na ang Kristo ay maging katulad ni Moises na kahit sa katandaan ay biglang nawala, ayon sa aklat ng Deuteronomyo, Kabanata 18, talata 17 hanggang 18, Biblia. At sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang pagkasabi ng kanilang salitain. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iutos sa kanya. Ngunit ang Kristo ay hindi na katulad ni Moises dahil siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus, at nangyari ito sa panahon ng Imperyong Roma, ayon sa aklat ni Mateo, Kabanata 26, talata 65 hanggang 66, Biblia. Nang magkagayo ay hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit, na sinasabi, nagsalita siya ng kapusungan, ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? Narito, ngayon narinig ninyo ang kapusungan. Ano ang akala ninyo? Nagsisagot sila at kanilang sinabi, karapat-dapat siya sa kamatayan. Ibabalik na sana ang kaharian ng Israelites, na sinimulan ng mabuting pamamahala ni Haring David o maging Kingdom of Israel, tulad ng pangalan ng bansang Kingdom of Saudi Arabia, ayon sa aklat ni Lucas, Kabanata 1, talata 31 hanggang 33, Biblia. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila, at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Ngunit ang mataas na saserdot mismo ay hindi naniniwala na ang taong si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, ayon sa aklat ni Lucas, Kabanata 22, talata 66 hanggang 71, Biblia. At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi, kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mo sa amin. Datapwat sinabi niya sa kanila, kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan. At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. Datapwat magmula ngayon ang anak ng tao ay maupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. At sinabi nilang lahat, kung gayo'y ikaw baga ang anak ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangagsasabi na ako nga. At sinabi nila, ano pa ang kailangan natin ng patotoo? Sapagkat tayo rin ang nangakarinig sa kanyang sariling bibig. Ninanais ng Diyos na ang Kristo ay paglingkuran ng lahat ng tao, ayon sa aklat ni Mateo, Kabanata 17, talata 5, Biblia. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ngunit ang mataas na saserdot mismo ay hindi naglingkod kay Jesus kundi nagnais siyang patayin, ayon sa aklat ni Marcos, Kabanata 14, talata 1, Biblia. Pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Pasko at ng mga tinapay na walang lebadura, at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya ihuhulihin sa pamamagitan ng daya, at siya'y maipapatay. Ninanais ng Diyos na ang lahat 100% ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil mahal ng Diyos mismo ang lahat na kanyang nilalang. Ayon sa aklat ni Juan, Kabanata 3, talata 16, Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya isumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa mga sumampalataya na lamang kay Kristo Jesus ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ayon sa aklat ni Unang Juan, Kabanata 5, talata 10 hanggang 13, Biblia. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanya,
Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Mga kasuri, ito ay isang maikling mensahe lamang. Please subscribe, like, share, at maraming salamat sa panunood. Diyos nawa.